Sir, please raise your right hand. Do you solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that the testimony you are about to give in this administrative case shall be truth, the whole truth, and nothing but the truth? Pakibaba na po ang kamay. Good morning, ladies and gentlemen. May we hear from NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan for his statement. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama po natin ang isang complainant. Meron po yata siyang gustong sabihin sa atin. Pero siguro to put it into context, lumapit po siya sa atin nung weekend. Siya po ay kinakabahan noon dahil sa ilang mga rason. Siya na ho magsasalaysay. But later you will see a video na kung saan ay isasalaysay po ni Dexter kung anong video na yon. At pagkatapos po noon, meron pong ilang aksyon ang isang miyembro ng kapulisan na isusumbong din po sa atin ni Dexter. Siguro Dexter, ikaw na munang magsalita. To my right is Mr. Dexter Molina. Po. Nais ko lang po sanang ireklamo ang ilang kapulisan natin. Ang insidente pong ito ay nangyari noong July 3, 2026, bandang 11 ng umaga. Nagkaroon ng kaguluhan sa aming lugar at tumantong ito sa medical emergency na kung saan ang aking ama ay nahimatay at sinusugod sa ospital. Dali-dali naming binuhat ang aming ama papunta sa ospital. Then sa pagbubuhat namin, may nadaanan kaming dalawang pulis na rumisponde sa kaguluhan na iyon. Sumisigaw kami ng tulong sa kanyang magkakapatid dahil sa bigat ng aming ama dahil ito ay unconscious na, ngunit wala siyang ginawang aksyon sa amin. At dumiretso na kami sa ospital. Siguro ipakita muna natin yung video na yon. Isalaysay mo yung nangyari dito. Ayan po. Binubuhat po namin siya magkakapatid ng ama namin. Then, sinisigawan ko po yung isang pulis na kakarating lang po. Then, tumuro lang po siya. Ulitin natin. So, yung may dalawang pulis na kakarating lang, tapos may pangapalabas, ikaw yon kasama ka doon, tama ba? Opo, ako po. Ayan pong naka-light blue po. Tumitingin pa po sa kanya. So, Habang yung sumisigaw. tatay mo ang inatake, tama? Yes po. Yes po. Okay. At anong sabihin ko, yung tatay mo, inatake, dinadala niya sa labas at humingi ba kayo ng tulong sa mga kapitbahay nyo? Nagsasalita ka ba? Sumisigaw ka ba? Opo, sumisigaw po kaming magkakapatid ng tulong po. Ngunit kahit civilian, wala pong tumulong sa amin. Kaya po, itong pulis na ito ay medyo nadismaya din po kami sa aksyon niya. Dahil hingi ka ng tulong. Tulong, ngunit at binaliwala niya kami.
Ayun po. Okay. Dahil dito, anong ginawa mo? Dahil po dyan, kinagabihan po, kinuha ko po itong CCTV footage sa aming punong barangay. Humingi po ako sa kanya ng pahintulot kung pwede ko po ba itong makuha. Pumayag naman po siya. Then, pinost ko po ito sa social media, sa Facebook po, nung madaling araw upang humingi ng tulong at dumulog sa aming mayor. At pagkatapos po nun, kumonsulta din po ako agad kay Vice Kalinisan po kung ano po ang dapat na action na gawin. At di rin po siyang nagpatumpik-tumpik na tulungan po ako upang maasikaso itong insidente na to at malapit sa kinauukulan po. O para ihimay lang natin, nag-post ka, bago ka nagsumbong sa akin, nag-post ka, at apparently may mga sumagot sa'yo sa Facebook. Tama ba? Yung ba ang storya nito? Opo. Maaari ba natin ipakita yung message sa Facebook na sinagot dun sa pag-post mo ng video? Yes po. Sige, tingnan natin. So, ang konteksto nito, nag-post siya ng isang video ng mga pulis na sabi niya ay hindi rumisponde sa kanyang pamilya nung inatake yung kanyang tatay. Ang nagkomento ngayon dito ay ang Police Station 6, TMRU, official Facebook page ng Station 6. Basahin natin siguro yung komento. Huwag po sana kayo naninira ng kapulisan natin. Mabait po at matulungin ang mga pulis natin dito sa atin. Isang tawag nyo lang, pinupuntahan agad kahit simpleng problema lang ng hindi pagkakaintindihan. Kung nakulangan po kayo sa pagresponde ng kapulisan natin sa kadahilan ng hindi nakibuhat sa hinimatay ninyong kapamilya, ipagpaumanhin nyo po. Pero para siraan kami, hindi po maganda yan. Yun po ay post ng ating official Police Station 6 Facebook account. Tama ba? Makakumpirma mo ba na yun ang... Opo. Nung nabasa ko po yan, nakaramdam po ako ng takot at agad-agaran ko pong sinend ito kay Vice para malaman niya po ang komento na iyan. Natakot po ako kasi pinararatangan po nila akong sinisiraan ng kapulisan kahit hindi naman po ayun yung hangarin ko. Ang hangarin ko lang po ay ipakita yung insidente na iyon na nangyari. Ano pang nangyari pagkatapos nito? Meron pa bang ibang nag-post? May mga nagkomento rin po at sa post ko na yan na hindi po kaya Vice. Pwede ba nating makita ang isang post? Paki-focus yung yung baba. So meron i-focus mo pa. So may text diyan, may comment diyan galing sa isang account na nangangalang Jace. Dexter Molina, gusto mo pati yung pulis na rumeresponde mataranta at makibuhat diyan? Next comment, Dexter Molina, masyado kang reklamador. At anong iyong ginawa after mong nabasa yan? Anong saka dumulog? Agad-agad ko rin po itong sinend kay Vice kasi po nakaramdam po ako ng pangamba at takot po kasi po ang pagkita ko po sa Facebook page niya ay parang pulis po ang may-ari nito. So, if I may, takot na takot siyang dumulog sa amin. Nakausap namin siya. Referring to si Dexter sa kanan. At after nito, ano pang nangyari kung meron man? Pagkatapos po niyan, kinaumagahan po, may tumawag po sa aking kawani ng barangay upang ipatawag po ako sa barangay po nang hindi sinasabi ang dahilan.
At agad-agaran naman po akong sumunod doon, pumunta po akong barangay. At po nung barangay po namin, sinasabihan po ako na bawal daw po ang ginawa ko. At hindi daw niya po ito gusto yung pag-post ko ng video. At meron pong isang pulis doon sa loob ng barangay na habang nag-uusap kami ng aming punong barangay, kinakausap niya po ako, nagtatanong ng mga personal information ko na hindi naman po dapat. Kaya natatakot po ako. At tumawag po ako kay Vice nung time na yon. Na takot po ako. Nanginginig po ako sa takot. Kasi po, hindi po ako komportable sa ganun. Ayun po. Ang konteksto nito, yung iyong tatay ay inatake at may sakit pa nun at napatawag ka sa barangay. Tama? Opo, naka-admit po yung father ko po. Ano pang nangyari afterwards? After ko po umalis doon, may binalikan po ako ng isang barangay kagawad na may tanod sa bahay namin. Then, iniimbitahan daw po ako ng ating mga kapulisan sa presinto na may mga NAPOLCOM officer naman po doon para ang side ko po ay alamin nila. Pero po hindi po ako pumayag na sumama sa kanila. Ayun. Dahil nag-usap na tayo, ang instruction ko noon ay pumunta ka sa aming opisina. Tama ba? Opo. Ayun lang po yung sinunod ko, Vice. Kasi po, parang yung takot ko po wala na po akong tiwala sa kanila. Yung takot po na binibigay nila sa Facebook at personal po, ayun po. So, pinavalidate natin itong account na to, itong si Jace. Na pag-alaman natin na itong Facebook account na Jace na nangongomento at nangaharas ng ating biktima ay isang pulis. Ang pangalan ng pulis ay si Police Master Sergeant Jezreel Arboleda. At tama ba na nirereklamo bong itong si Police Master Sergeant Arboleda sa NAPOLCOM? Opo. Kasi sa mga di niya po kaya yung komento para sa akin po. Napag-alaman din natin na itong Jace siya rin palang may hawak nitong official Facebook page ng Police Station 6. Ito ay napag-alaman natin dahil vinalidate ito ng ating NAPOLCOM NCR na tumugon sa panawagan nitong ating biktima at pumunta sa mismong lugar noong araw na iyon. At based on our validation, itong si Jace nga, itong account na to, yung anonymous Facebook account na ito ay isang pulis na nagngangalang Master Sergeant Jezreel Arboleda. Hindi ito katanggap-tanggap dahil dapat ang ating pulis ay tumutulong at naging sensitive sa pangangailangan ng ating biktima. At hindi dapat sila ay nagtatago sa anonymous account para mangharas ng ating mga biktima. That is why this is a sad moment. Hindi dapat ganito ang treatment natin sa ating na merong mga reklamo sa atin. May comment ka pa, Dexter? Ano pang gusto mong sabihin? Ano bang naramdaman mo nung nag-post tong si Jace ng message dun sa Facebook mo? Natatakot po ako kasi po meron pa po siyang isang message na na-comment sa aking post na kung sakaling mali ang bintang mo sa kanila, ikaw ang makakasuhan dahil sa bintang mo sa kanila. Na parang nagbabanta pa po siya na kakasuhan daw po ako. Ako lang po yung nagtataguyod sa pamilya namin. Kaya po, nakaramdam po ako ng sobrang takot dun sa komento na yun. Bukod doon, kamusta na pala tatay mo? Ay kasalukuyan pa po siyang naka-admit sa Santa Ana Hospital ngayon. Kaya natatakot din po ako kasi yung presinto ay malapit lang din po dun sa hospital.
Papasalamat ako sa ating Napolcom NCR sa kanilang mabilis na pagtugon. Papasalamat din ako sa ating Napolcom IMIS sa kanilang pagtanggap sa ating complainant. Totoo, nagpapasalamat din ako sa MPD District Director na tumulong sa investigasyon ng kasong ito, na si General Santiago. Tayo ay tinulungan niya nung mismong araw na nangyayari ito. Kaya, totoo, hindi ko rin maintindihan bakit tuloy-tuloy pa rin ang maganap habang may instruction na tayo sa complainant na pumunta na sa National Police Commission. Parang hindi ko maintindihan bakit ganito pa rin ang mga kaganapan. Comment siguro, Director Edman Pares ng ating IMIS. Thank you, sir. On our part po sa IMIS, base po dun sa the validation reports that we gathered ng ating National Capital Region na office po, they will be submitting it. It will be form part of the investigation together with the complaint for us to determine whether or not there is probable cause. Once we determine po, sir, na may probable cause based dun sa documents submitted, then we will be filing a formal case against those police officers. Depende po sa evidence nga to be submitted to us. Thank you, sir. Any questions? Thank you, sir. We will now open the floor for questions. Let's begin first with Mr. Jeff Caparas. Let's begin first with Mr. Val Gonzalez from DZRH. Sir? Yeah, good morning po. Commissioner, ano yung panuntunan o memorandum circular kung meron man ang PNP o Napolcom dun sa katulad nung insidente ni Dexter na mayroong emergency, tumutulong siya, nakita niya yung dalawang pulis. Meron bang umiiral o pinatutupad na panuntunan tungkol ho doon sa ganong klase ng insidente? Totoo, meron po eh. Hindi naman ho kailangan na maglabas ng bago pa. Kapag meron po tayong nakitang insidente, kailangan ho natin talagang tugunan. Wala pong pag-uusapan doon. That's why that is also a concern. Kaya nga po, nag-gets ko po yung concern nitong ni Dexter, kaya ho niya na-post. Dapat po, pag may nakita pong ating kapulisan na isang insidente, dapat po niyang kara-karaka ay respondihan. To be fair, these two policemen were actually responding also to a matter. Na pag-alaman ko, nung kausap ko yung barangay captain nung lugar na yon, merong domestic dispute na nangyayari sa bahay ni na Dexter. At tumawag ng police response itong barangay dahil sa feeling nila ay kinakailangan na. So ito yung dalawang police na nakita natin doon sa video na rumisponde, nare-responde dapat doon sa bahay ni na Dexter na malayo pa doon sa area. Pero pumarada doon sa tapat na yon. Habang pumaparada, itong grupo ni na Dexter na merong insidente sa kanilang tatay na inatake ay dinadala sa labas. Dapat po ay respondihan natin yun. Wala pong tanong doon. Pero to put that in proper context, these two policemen were also responding to a case called by the barangay. Hindi alam ng dalawang pulis na yon na yun yung kasong dapat nilang respondihan. Pero kita na rin natin na meron din dapat na respondihan na emergency. Hindi naman sinasabing dapat makibuhat kayo eh. Pero it's an emergency which necessitated immediate police action. Na tumawag man lang sana ng ambulansya or what, o dapat may ginawa hong ganun. Dapat may ginawa. Dapat tumulong. Sadly, hindi buo ang naging tulong doon sa incidente. They have responded, yes, they arrived upon the request of the barangay. However, yung tunay na ganap ay hindi na-respondihan. Yung insidenteng nangyayari sa harapan nila ay hindi rin nila na-respondihan. I understand, Commissioner, na ipinatawag na ninyo, tama ba yung narinig ko? Pinatawag na ninyo yung concerned PNP personnel? Hindi pa. This is the time that nag-file na ng complaint itong si Dexter. Pumunta siya sa amin nung weekend dahil sa sobrang takot. That's why we had to speak with him ng Sabado. Ngatog ng ngatog siya noon. Hindi ko makakalimutan yun. Pati sa pagtawag niya sa akin noon, ngatog ng ngatog siya.
So ngayon pa lang natapos ni Dexter ang kanyang papel na ipinasa dito sa NAPOLCOM. Pumunta ang ating NAPOLCOM NCR on the ground para i-validate ang istorya at nabuo na ng NAPOLCOM NCR at naimbestigahan na itong matter na ito. Doon ho sa kanyang security concern na narinig naman natin, ilang beses niyang binabanggit na natatakot siya sa kanyang security. And since wala pang direct communication ang National Police Commission doon sa mismong PNP personnel involved, ano po yung maaring maibigay po o immediate na response ng NAPOLCOM o ng PNP sa pamamagitan ng request ninyo na maring maibigay po kay Dexter? Tayo po'y kumilos kaagad. In fact, pinababaho natin ang ating NAPOLCOM NCR sa ground. Hindi man kailangan ipatawag yung dalawang pulis na ito. Pinuntahan nila mismo yung police station, pinuntahan din nila mismo yung barangay. As far as we are concerned, we also coordinated with the district director of the Manila Police District. At the MPD director reassured us of the safety of Dexter here. So on both counts, there was clear action on the part of the National Police Commission at even the PNP. However, yun nga lang, may iba pang ganap na nangyari. That was why there was a need for us to meet with Dexter on the day. So, nandun yung mga tao natin sa baba, habang tayo naman ay nandito sa NAPOLCOM nung Sabado para estimahin itong isinusumbong ni Dexter. Anong particular case or cases na maring maifa sa mga police concerned, Commissioner? Doon sa dalawang pulis na hindi nakaresponde na maayos, maaring neglect of duty ang kanilang maging kaso. Doon naman sa pulis na itong si Police Master Sergeant Jezreel Arboleda, grave misconduct po ito at conduct unbecoming of a police officer. Dahil imbis na makatulong maging bahagi ng solusyon, siya pa mismo ang nananakot sa biktima na nakita nyo naman. At nagsanhi ito ng matinding takot sa kanya sa panahon na siya ay nangangarag habang nagkakasakit ng kanyang tatay. Last na lang, on my part, kay Kuyang Dexter, anong particular ba na insidente yung itinawag ninyo na supposed to be re-respondihan ng PNP? Ano po yun, yung away pamilya po. Ayun po, sa bahay namin naganap po ito. Sa pagitan ng magkakamag-anak po. Then, nung father ko po, ayun po, na unconscious po siya that time. Kaya nakita po sa video na sisugod po namin siya sa hospital. Na hanggang ngayon po, nasa hospital po. Okay, thank you. Thank you, sir. For our next question, may we call Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Para lang diretso yan kasi sabi nyo nga, merong original na responde yung dalawang polis. Tapos, it so happen na pumatak sa harapan nila yung panibagong quote-unquote responde dahil emergency ito. Sir, for the record, kasi di ba alam naman natin minsan ng psyche ng polis kung ano yung itinawag, yun lang talaga yung naka-tunnel vision sila doon sa responde na yun. So just to set the record straight, hindi din sila nakapunta ron. So parang dalawang responde ang hindi nila na-respondehan. Wala na rin silang re-respondihan dun sa lugar eh. Pero nakapunta sila doon. Siguro mas nakakaalam si Dexter. Oo. It will be part of our investigation pero wala na silang re-respondihan dahil kumiskierda na yung may sakit na yun. Inatake na sa puso eh. Inatake na. Nimatay na yung tatay niya at kailangan na dalhin sa ospital. Okay, so in the future for reference din ng mga kasamahan natin sa PNP. Halimbawa may tinawag sa kanila na responde A, tas biglang suddenly pumunta sa harapan nila yung responde B. So anong unahin nila? Una naman sa lahat, dalawa sila eh. Okay. Diba? So kung nangangailangan man ng responde, alam natin na naka-body naman, body system sila. Pero alam naman nila na domestic dispute din naman yun. So they have to exercise prudence in responding, 'di ba? Kita rin naman na yung lumalabas ay extremely urgent na. At yung isa ay domestic dispute. They could have exercised prudence in responding to the case na meron din namang mga barangay tanod na nandun na rin naman sa lugar. So it's a tricky situation.
because they are trained to respond to the particular case. Tama ka doon, pre. However, there was an extremely urgent matter happening in front of them, and which also necessitated a police response. Yun po ang sagot ko doon. So anong picture yung expected dapat nangyari doon? Humawi ng crowd, may inutusan ng mga, kasi sabi ni Dexter, even kapitbahay, wala eh. And then, yung authority doon, they could have instructed kapitbahay, tulungan. Gusto ko nang ayoko magdikta Ah. ng dapat nilang ginawa eh. We will not micromanage that. Case-to-case basis, ano? Pero at the very least, we can see that the response was lacking. Lacking. Okay. There could have been a menu of items that they could have done. If they themselves could not have personally assisted, they could have ensured assistance by other emergency responders towards that person. That is why the response was wanting. Maraming pwedeng nagawa doon sa panahon na yun. Sir, doon naman sa KJ's hiding into a pseudonym and a pseudo character. Sir, we know for a fact maraming nasa serbisyo ang di ba minsan nadja-jumble pa yung pangalan, pabaliktad, parang ambulansya na pabaliktad yung pangalan. So ano po ang guidance ninyo, sir, in the future? Like, is it bad to have a pseudonym? Wag mo lang gamitin to threaten. Ano bang, sir, ang panuntunan doon? Especially now, rising na yung technology, tsaka minsan doon na talaga nagko-communicate. So ano pong guidance, especially kung you're under the service? Let me respond to it differently. Mm. Una, tayo ay pulis. Kung ano naman ang galawan natin sa physical na buhay natin, dapat ganun din ang galawan natin sa virtual space. If we are expected to serve and protect the people physically, you're also expected to serve and protect the people in cyberspace. Walang pinagkaiba yan. So yung ugali natin sa tunay na buhay, ugali natin sa physical na kaanyuan, dapat yun din ang pakikitungo natin sa ating taong bayan sa social media at sa kung saan pa man. Changing your name does not absolve you from accountability. Yun din siguro ang mensahe dito eh. Kahit balik ta rin yung mga pangalan ninyo. Not just this is for everyone. Kahit balik ta rin ninyo yung pangalan ninyo, pwede kayo matuntun. Hindi kayo maaring makatakas kahit ibahin nyo pa ang pangalan ninyo. So, itong kasong itong kaso kay Jace, na sinubukan niyang maging anonymous, dahil akala niya pag ikaw ay anonymous, makaka-escape ka na ng accountability. Ito ang klarong halimbawa na hindi kayo makakatakas sa accountability. So, kung anong i-post nyo, mananagot kayo. Kahit ano pang pangalan nyo, dahil pwedeng malaman kung sino ba talaga ang nag-post ng mensahe nyo. Sir, yun ang punot dulo nito. So, does it open a window for the public na kung may mag-threaten sa kanila, pwede ba nating ipaking sa NAPOLCOM para investigahan, quote-unquote, kung ito ay police? Can we do that? Kung kinakailangan at ito'y kailangan imbestigahan at mukhang pulis ang imong involved dito, bukas ang aming tanggapan. Siguro panawagan na rin sa ibang ahensya de gobyerno na siguro we have to look into yung accountability of the general public in their posts. Nangyari kasi ang kultura natin, iniiba yung pangalan, nagkakaroon bardagulan na tayo online eh. Nawawala na yung dignidad, nawawala na yung pakikitungong tama, nawawala na yung social norm of treating each other with respect. Dahil lang sa binabago nyo ang pangalan nyo sa social media. Dapat ito ay mahinto. Dapat gawa tayo ng paraan, mag-usap-usap kami rin sa gobyerno na magawa natin ng paraan na ito ay mahinto. Kasi yung respeto natin sa kapwa nawawala kasi binago nyo lang yung pangalan sa SOCMED, pwede nang gawin ng lahat. Hindi po lisensya yon, hindi po susi yon. At kami po sa NAPOLCOM ay we're lending our voice in saying that this has to stop. Kasi kultura ito yung kulturang nabibreed natin. Ito rin kulturang makita natin. Hindi lang nating may edad na. Pati mga kabataan, nakikita nila na pwede palang magbardagulan, pwede palang magbago ka lang ng pangalan. You can say anything you want. It's not the case.
Once you post it, you should be responsible for what you post. And totoo lang, this is a clear example na we can find out who posts what. So, wag nyo na hong gawin. Kasi pwede hong malaman talaga kung sino ho talaga ang nag-post niyan. So, wag nyo na pong gawin. Panawagan ako sa lahat. Hindi lang ako sa pulis, hindi lang po sa ordinaryong tao, sa ating lahat na let's be more responsible with our social media posts. Mahuhuli kayo. Wag nyo na hong subukan. Last on my part, have you coordinated to Mayor Isko? Kasi parang may complaint din si Dexter na tinatreated siya ng mga barangay na nandun sa kanila. Kakatanggap pa lang ho namin to. Siyempre, ang una namin kailangan atupagin yung aspetong kapulisan. But we will also reach out to the good mayor. Thank you, sir. Are there any follow-up questions from our media partners? Since there are no further questions, we'd like to invite again Commissioner Calinisan for his closing statement, sir. Muna, maraming salamat po sa ating lahat. Panawagan na lang po sa ating kapulisan na yung pong respeto natin sa pang-araw-araw, sa pagkikitungo sa kapwa, ituloy ho natin. Lalong-lalo na even in cyberspace. What is expected of us in the physical realm, sa totoong buhay, yun din po sana ang pamantayan natin habang tayo po ay nasa Facebook, habang tayo nasa TikTok, habang tayo po ay naka-online. Hindi ho tayo pwede magtago sa ibang persona dahil lang po tayo ay nasa social media. At yun din po ang panawagan ko sa lahat ng taong nakikinig dito. Bilang ordinaryong Pilipino, dapat po tatuhin po natin ang bawat isa na may respeto. Hindi ho porke babaguhin natin yung pangalan natin at iba yung pangalan natin sa SOCMED, ay pwede na ho tayo magsabi ng kahit anong gusto nating sabihin. We should be also mindful of the rights of others. Hindi po basihan na pwede mong sabihin ang gusto mong gawin dahil nagbago ka lang ng pangalan. Hindi po. Tayo po dapat ay magrespetuhan. Tayo po ay tao lang. Tayo po ay mga tao. Ang tungkulin ho natin ay magpakatao sa ating kapwa. Wag ho nating gawin yung mga ganitong klaseng gawi na magkatago tayo sa alias para lang gumawa ng kasamaan sa iba. Maraming salamat. Thank you very much, sir. That concludes today's briefing. Good afternoon.